Positibo pa rin po ang outlook ng gobyerno sa ekonomiya ng bansa sa kabila ho yan ng pagbagal ng global economy. Mararamdaman daw din yan kasi sa mga susunod na taon ang mga reforma po sa mga polisiya. At may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nananatili pa rin na isa sa mga best performing economies sa regiyon ng Pilipinas at nananatiling malakas ang outlook ayon sa Department of Finance. Malaki raw ang tulong ng mga infrastructure projects sa pamamagitan ng Build program para sa paglago ng ekonomiya. Ayon kay DOF Secretary Carlos Dominguez III, may tuturing na isa sa biggest failure ng nakaraang administrasyon ang hindi agresibong pag-utang noong 2010 hanggang 2016 kung kailan mababa ang cost of borrowing. Tungkol naman sa mga puna na malulunod tayo sa mga utang sa China, sabi ni Dominguez, kung titingnan ng datos, sa katapusan ng 2022, 4.5% lang ng kabuuang utang ng bansa ang mula sa China kumpara sa Japan na nasa 9.5% ang utang. Dumadaan daw ang mga utang sa China sa parehas na mahigpit na proseso. Nakikipagnegosasyon daw ang bansa para sa longest term at lowest rate. Maging ang utang raw ng Pilipinas sa China na dollar-denominated ay mas mababa pa rin naman sa interes kumpara sa bond market. Ang mahalaga raw ay ang mga inutang ay inilalaan sa mga proyekto na mas mataas ang economic return kaysa sa halaga ng inutang. Tungkol naman sa pagtatalaga kay DBM Secretary Jokno bilang susunod na DSC Governor, sinusuportahan daw ito ni Dominguez. Sa tingin niya, si Jokno ang most qualified sa ngayon. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes.